Si Allen ay nakaupo sa isang tren sa Hilaga, sumusulat ng isang liham kay Livia, na nagsasabi sa kanya na siya ay bumagsak sa pagsusulit. Hula niya na marahil ay narinig na niya ang balita. Isang araw lang ang nakalipas, ipinaalam ng propesor kay Allen na siya ay bumagsak. Ito ay isang bagay na kahit na ang propesor ay hindi inaasahan. Hindi niya akalain na ang theoretical or practical na mga pagsusulit ay magpapabagsak kay Allen. Si Allen mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit ang pinipilit na isyu ngayon ay wala na siyang sapat na pera para makauwi. Sinabi sa kanya ng propesor na ang pagpapadala ng pera pauwi ay kahanga-hanga, ngunit dapat din niyang isipin ang kanyang sarili. May alam siyang job opening. Ang isang dating kaibigan niya ay naghahanap ng isang tutor para sa kanyang anak na babae hanggang sa Tagsibol, ngunit malaki ang sweldo. Tinanong niya si Allen kung gusto niyang kunin ang posisyon. Bago pa masabi ni Allen ang kanyang desisyon, tinawagan agad ng propesor ang kanyang kaibigan at sinabing nakahanap na siya ng perpektong tutor para sa kanyang anak, kaya walang pagkakataong tumanggi si Allen. Ipinaliwanag ng propesor na ang mag-aaral ni Allen ay ang anak ni Duke Howard, isa sa 4 na Grand Duke. Tanya ang pangalan niya, at gusto niyang mag-enroll sa Royal Academy ngayong Tagsibol. Napagtanto ni Allen na ang pagiging tutor para sa anak na babae ng Duke ay isang malaking hamon. Binili pa nga siya ng propesor ng tiket sa tren, na nilinaw na hindi niya sinasadyang bigyan ng opsyon si Allen na tumanggi. Si Allen ay nakaupo sa tren, iniisip ang katotohanan na ang anak na babae ng Duke ay hindi maaaring gumamit ng mahika. Ito ay magiging isang malaking hamon para sa kanya. Bumaba siya ng tren at sinalubong siya ng punong mayordomo ni Duke Howard, na nagngangalang Grando. Ipinakilala rin ni Grando si Elisa, isang kasambahay sa pagsasanay. Magkasama na silang maglalakbay patungo sa ari-arian ng Duke, ngunit dalawa lang ang upuan ng karwahe, kaya sinabihan ni Grando si Elisa na umupo sa kandangga ni Allen, na ikinamulan niya. Akala ni Allen ay magsisiksikan na lang silang tatlo sa isang upuan, pero sabi ni Elisa ay wala siyang pakialam. Sa karwahe, patuloy na napansin ni Allen ang laso ng buhok ni Elisa. Nagkomento si Grando na sa pagbagsak ng snow ng ganito kalakas, karamihan sa mga tao ay mananatili lamang sa loob ng bahay hanggang sa Tagsibol. Naisip ni Allen na si Elisa ay nilalamig sa pananamit ng ganoon at ibinalot niya ang kanyang scarf sa kanyang balikat. Tinanong niya si Grando kung iniisip niya na painitin niya ang karwahe gamit ang mahika. Siyempre, pumayag si Grando, at agad namang nagpainit si Allen sa loob ng karwahe gamit ang spell. Namangha si Elisa sa napakadaling spell ni Allen at ipinaliwanag ni Allen na hindi ito isang mahirap na spell kapag nasanay ka na. Dumating sila sa mansyon ni Duke Howard. Binuhat ni Allen si Elisa sa karwahe at tinawag siyang Your Highness. Nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan nito bilang anak ng Duke dahil hindi bagay sa kanya ang maid outfit at ang ribbon. Nahulaan niya na dapat ay dali-dali niyang hiniram ang mga ito sa iba. Bukod dito, ang purong puting laso sa kanyang buhok ay binordahan ng gintong sinulid. Kakaunti lang ang nakita niya, kahit nasa kabisera ng hari. Namula si Tanya at tumakas papunta sa kwarto niya. Taos-pusong humingi ng tawad si Grando kay Allen para sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay pinalibot ni Grando si Allen sa mansyon ng Duke. Ang bahay ay itinayo upang mapaglabanan ang malupit na panahon ng taglamig. Sa pagkakataong iyon, nagpakita ang tunay na kasambahay na si Elisa. Siya ay tila medyo clumsy. Sinabihan siya ni Grando na dalhin ang mga bagahe ni Allen sa kanyang silid at pinaalalahanan siyang huwag tumakbo sa loob ng bahay. Napangiti si Allen at natutuwa na hindi niya sinaktan ang sarili. Naisip niya na ang kanyang hairband ay mukhang cute at tinapik ang kanyang ulo, na ikinamula ni Elisa. Nakita ni Butler Grando na si Allen ay eksakto sa sinabi ng propesor, napakahusay sa pakikitungo sa mga dalaga. Nagprotesta si Allen na ang pagsasabi nito ay nakaliligaw. Nagkaroon lang siya ng ilang karanasan sa pakikipagtulungan sa mga nakababata. Pagkatapos, dinala ni Grando si Allen upang makilala si Duke Howard. Nagpasalamat si Allen dahil pumayag siyang kunin siya. Sinabihan ng Duke si Allen na tawagin na lang siyang Wally. Sinabi niya na kinonsulta niya ang propesor tungkol sa sitwasyon ni Tanya, at sinabi ng propesor na si Allen lang ang angkop para sa trabaho. Nangako si Allen na gagawin ang kanyang makakaya at tutulungan si Tanya na makapasa sa entrance exam ng Royal Academy. Nang marinig ito, sinabi ni Wally na ang propesor ay malamang na mali ang pagkakaintindi.
Ipinaliwanag niya na habang gusto niyang turuan ni Allen si Tanya, ang tunay niyang gawain ay pasukuin si Tanya sa pag-enroll sa Royal Academy. Paliwanag pa niya, sinabi ni Wally na dapat malaman ni Allen ang tungkol sa 4 na Grand Duke. Ang mga pamilya ay nagbigay ng malalawak na lupain sa 4 na pangunahing direksyon para sa kanilang mahusay na paglilingkod sa pagtatatag ng kaharian. Hanggang ngayon, bawat duke pa rin ang namamahala sa kanilang rehiyon. Ang kanilang malapit na kaugnayan sa maharlikang pamilya ay nagpapahintulot sa mga maharlika na tulad nila na taglayin ng marangal na kataas-taasan sa halip na biyaya. Ang pamilya Howard ay namuno sa Hilaga sa ngalan ng maharlikang pamilya sa mga henerasyon at ipinagmamalaki ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban, ngunit natapos iyon kay Wally. Nasawi ang kanyang asawa noong maliit pa si Tanya, na naiwan sa kanya ang kanyang 2 anak na babae. Ang kanyang panganay na si Sheila ay nag-enroll sa Royal Academy, ngunit hindi niya masasabing talented ito sa magic. Nag-alinlangan siya na makakabisado niya ang tunay na mahika ng pamilya. Ang kanyang bunso, si Tanya, ay walang kakayahang gumamit ng mahika. Siya ay may mana, ngunit hindi niya magawa ang kahit na pinakasimpleng spell. Maraming sikat na salamangkero ang nagsuri sa kanya, ngunit walang may paliwanag. Hindi pa nakarinig si Allen ng kaso na ganyan. Sinabi ni Wally na napaka-responsable ni Tanya. Naniniwala siya na tungkulin niya bilang tagapagmana na mag-aral ng swordsmanship at magic sa Royal Academy, kahit na may iba pang mga landas. Dinala ni Wally si Allen sa hardin kung saan nagtatanim ng mga halaman si Tanya. Matapos basahin ang mga aklat ng kanyang yumaong ina, sinimulan ni Tanya ang pagsasaliksik kung paano palaguin ang mga ito sa lupaing ito. Ang kanyang trabaho ay isang mahalagang pag-aari para sa Duce. Nais ni Wally na manatili siya rito at ipagpatuloy ang gawaing iyon. Sinabi ni Allen na naiintindihan niya ang damdamin ni Wally, ngunit personal na naisip ni Tanya na dapat pumili ng kanyang sariling landas. Tinanong niya si Wally kung makakapasa siya sa magic standards ng Royal Academy at gusto pa niyang mag-enroll, papayag ba siya? Sinabi ni Wally na kung talagang magagawa niya iyon, hindi na siya tatutol. Napaisip si Allen at isang babaeng may mana ngunit hindi marunong mag-spells. Ito ay magiging isang mahirap na problema, ngunit isang sulit na lulutasin. Pagkatapos ay nagdaos si Wally ng isang maliit na welcome party para kay Allen. Naniniwala siya na ang lugar na ito ay mas masigla kaysa sa maharlikang kabisera kung saan nakatira si Allen, dahil dito ang mga tao ay nakasanayan na kumain ng magkasama. Pumasok si Tanya, at opisyal na ipinakilala ni Wally si Allen bilang kanyang bagong tutor. Pagkatapos ay formal na muling nagpakilala sina Tanya at Allen sa isa't isa. Humingi ng isa pang pabor si Wally kay Allen. Si Elisa ay apo ni Grando at ang kanyang tanging tagapagmana. Matagal nang nagsilbi ang kanilang pamilyang Walker ng tapat sa mga Howard. Gusto ni Wally na turuan din ni Allen si Elisa, at pumayag si Grando. Umaasa silang makakapag-enroll din si Elisa sa Royal Academy, ngunit hindi pa siya magaling sa magic at kailangan ang tulong ni Allen. Okay lang dito si Allen at talagang inaabangan ang pagtuturo kay Elisa. Isang itim na pusa ang nagpakita at ipinaliwanag ni Allen na Arco ang pangalan nito, pamilyar ng propesor. At nagsimula na ang unang aralin ni Tanya. Tinukso siya ni Allen, sinabing hindi niya ito nakitang nakasuot ng maid outfit ngayon. Bago simulan ang aralin, pinagbawalan niya itong tawagin siyang kamahalan or my lady. Hindi rin niya nais na magsinungaling siya tungkol sa kanyang mga kakayahan, kahit na masakit ang katotohanan. Nakita ni Allen na malinaw na napakasensitibo ni Tanya tungkol dito. Ang hindi paggamit ng magic ay malamang na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Sinabi niya na hindi pa sila magsisimula ng tunay na mga aralin. Gusto niyang kumuha muna siya ng written test. Nahulaan niya na alam niyang may 3 bahagi ang entrance exam, written test, interview, at magic practical. Kaya, dapat nilang gugulin ang karamihan ng kanilang oras sa pagsasanay sa mahika. Ngunit una, nais niyang makita kung gaano siya kahanda para sa nakasulat na bahagi. Binigyan niya siya ng ilang mga katanungan at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang makakaya ngayon. Nang gabing iyon, matapos basahin ang mga sagot niya, wala siyang pag-aalinlangan. Ang katalinuhan ni Tanya ay karibal kay Livia. Tinawag ni Allen si Livia na kadena sa kanyang leeg at siya ang panganay na anak na babae ni Duke Leinster, na namuno sa Timog, na kilala bilang ginang ng Taybak.
Isa rin siyang nangungunang estudyante at siya ay nagtapos sa tuktok ng kanyang klase sa parehong Royal Academy at sa unibersidad. Ang kanyang motto ay Katanji Tangi din, at pinagkadalubhasaan niya ang mahusay na spell ng Firebird. At least academically, kapantay niya si Tanya. Kinaumagahan, ibinalik ni Allen ang pagsusulit kay Tanya. Sinabi niya na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang makapasa sa nakasulat na pagsusulit ng academy. Sa katunayan, maaari pa niyang makuha ang pinakamataas na marka. Ang kanyang mga sagot ay natatangi. Mula ngayon, babawasan na ni Allen ang oras na gugugulan sa pagsusulat at tumuon sa pagsasanay sa mahika. Sinabihan niya si Tanya na magsaya. Hindi mo malalaman kung ano ang kaya mo hanggat hindi mo sinusubukan. Sinabi ni Tanya na sinubukan niya ng maraming beses, ngunit palaging nabigo. Marami na siyang tutor bago siya, at palagi niya silang binaygo. Naunawaan ni Allen kung ano ang pakiramdam ng bigi ng iba at noon pa niya naranasan iyon. Nagulat si Tanya sa sobrang papuri ng propesor kay Allen, na tinawag siyang utak ng Lady of the Sword. Ipinaliwanag ni Allen na pinag-uusapan lang siya ng mga tao dahil siya lang ang nakakapagtiis sa ugali ni Livia. Ang kanyang mana ay mas mababa kaysa karaniwan. Naisip niya na papapasukin lang siya ng mga ito sa unibersidad dahil nagtitiwala silang kakayanin niya si Livia, kaya naiintindihan niya kung gaano kalupit ang Royal Academy. Ang mga klase ay mahirap at mahigpit, at kalahati ng mga estudyante ay hindi makapagtapos sa oras. Bago simulan ang lesson, tinanong niya si Tanya ng isang bagay. Talaga bang gusto niyang pumasok sa Royal Academy, hindi dahil naramdaman niyang tungkulin niya iyon? Sumagot si Tanya na gusto niyang pumunta sa Royal Academy, hindi dahil sa tungkulin. Gustong-gusto niya ang mga halaman, ngunit noong siya ay maliit, ang kanyang ina ay madalas na nagbabasa ng kanyang mga ilustradong storybook. Palagi niyang hinahangaan ang mga dakilang spells na ginamit ng mga maalamat na karakter. Nais niyang balang araw ay masanay siya sa mga spell na iyon. Naisip ni Allen, iyon ay marahil ang mahusay na mga spell, ngunit walang sino man ang maaaring gumawa ng mga ito. Gayunpaman, sinabi niya na kung patuloy na magsisikap si Tanya, maaaring makahanap siya ng paraan. Pumasok si Elisa, dala ang mga kandilang hiningi ni Allen. Muli siyang natapilok, ngunit sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Allen, at nailigtas ang mga kandila. Nang makita ni Tanya kung gaano sila kalapit, hiniling silang maghiwalay. Ngayon, nagsimula na ang lesson. Hiniling ni Allen kay Tanya na sabihin sa kanya ang mga pangunahing elemento ng mahika. Ang mga elemento ay apoy, tubig, hangin, lupa, kidlat, liwanag, at dilim. Ang bawat tao ay ipinanganak na may kaugnayan sa isa sa 7 elementong ito, at ang kanilang paggamit ng mahika ay nakasalalay doon. Ang pamilya Howard ay may kaugnayan sa tubig at hangin, na maaaring pagsamahin upang gumawa ng mga spell ng yelo. Sinabi ni Allen na kalahati lang ang totoo. Kaya, ano talaga ang ibig sabihin ng affinity? Kahapon, gumamit siya ng spell para ayusin ang temperatura sa loob ng karwahe. Pinagsama ng spell na iyon ang 3 elemento, apoy, tubig, at hangin. Ang apoy at tubig ay magkasalungat, na sumasalungat sa teorya ng affinity. Sarili niyang teorya lang iyon, ngunit hindi siya naniniwala sa mga likas na elemento. Nais niyang mag-eksperimento sila sa iba't ibang elemento na may bukas na isip. Hiniling niya sa kanila na gumamit ng mahika sa 8 kandilang ito. Subukan ang lahat ng 7 elemento at ang ice spell. Sinabi ni Elisa na maaari lamang siyang gumamit ng kaunting salamangka ng apoy at hangin sa ngayon. Sa kasong iyon, sinabi niya kay Elisa na magsindi ng isang kandila gamit ang mahika ng apoy. Ginawa niya ito at nakatanggap ng papuri mula kay Allen. Susunod, hiniling niya sa kanya na lumikha ng isang simoy. Bagaman ito ay isang banayad na simoy ng hangin, ang katotohanan na siya ay maaaring gumamit ng 2 uri ng mahika ay nangangahulugan na ang kanyang hinaharap ay maliwanag. Naniniwala siyang makakapasa siya sa entrance exam ng Royal Academy. Ngayon ay si Tanya na. Ramdam ni Allen na gumagalaw ang mana ni Tina. Ang kanyang mga spell formula ay tumpak at malinaw. Isang textbook perpektong pagtatangka, ngunit nabigo pa rin siya. Alam niyang may mana siya, ngayon kailangan lang niyang malaman kung bakit hindi umaandar ang kanyang mga spells. Nag-demonstrate siya para sa kanila at sinabihan ang parehong mga babae na manood ng mabuti. Naisip niya na ang mga ordinaryong spell ay hindi tatatak sa kanila, kaya nagdagdag siya ng kaunting showmanship.
Nagsindi siya ng 8 kandila gamit ang 8 magkakaibang elemento ng mahika, na ikinamangha ng kanyang mga estudyante. Kinabukasan, nagsimulang turuan ni Allen ang kanyang 2 estudyante tungkol sa mahika. Sa nakalipas na mga taon, paunti-unti ang mga tao ang nakakagamit ng mga high-level na spell. Kahit na ang kapangyarihan ng mga spells na ibinibigay ay nabawasan. Para sa kanya, ang dahilan kung bakit maaaring gumamit ang mga tao ng mahika ay dahil sa mga dinakikitang espiritu na nagpahiram sa kanila ng kanilang lakas. Bagamat hindi ito mapatunayan, wala ring matibay na ebidensya upang pabulaanan ito. Ang nais iparating ni Allen ay ang magic ay dapat gamitin ng mas intuitive kaysa sa mahigpit na nakatali sa pagpili ng mga partikular na elemento. Siya mismo ay nagsasaliksik at bumubuo ng mga magic circle na makakatulong sa mga tao na gumamit ng magic ng mas malaya. Habang sinasanay niya ang 2 estudyante, gusto niyang mag-eksperimento sila sa iba't ibang bagay. Dalubhasa si Elisa sa mga elemento ng apoy at hangin, kaya sa pagkakataong ito sinabi niya sa kanya na subukang gumamit ng magic ng tubig. Nabigo siya sa unang pagtatangka, ngunit hinimok siya ni Allen na subukang muli. Gaya ng inaasahan, matagumpay na na-activate ni Elisa ang isang water spell, kahit na ito ay isang maliit na patak lamang. Sinubukan din ito ni Tina, ngunit nabigo gaya ng dati. Kahit saang elemento siya lumipat, pareho ang resulta. Para matulungan siya, buong gabing napuyat si Allen sa library at nagsasaliksik. Buti na lang at nasa mansion ang lahat ng librong kailangan niya. Ang tiyak niya ay nagtataglay si Tanya ng mahiwagang kapangyarihan katulad ng iba. May tahimik lang na pumipigil sa kanya na i-activate ito. Habang nagbabasa siya ay pumasok si Tanya sa kwarto kasama ang isang kasambahay. Karaniwan siyang nagbabasa ng mga libro sa gabi upang matulungan siyang matulog, isang ugali na halos katulad ng sa kanyang ina. Tinanong ni headmaid Sheena si Tanya kung ano ang tingin niya sa bagong tutor. Sinabi ni Tanya na si Allen ay hindi kapani-paniwalang gwapo, ngunit napakabait din at dedikado. Natuwa si Sheena sa narinig at sinabihan si Tanya na bumalik na sa kanyang kwarto. Katunayan, napansin na ni Sheena na nasa kwarto si Allen at agad itong tinawag. May favor siyang hihilingin sa kanya at sinabi ni Sheena na si Tanya ay matalino at masipag, ngunit lahat ng mga naunang tutor ay hinayaan siya dahil lamang sa hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Matapos masaktan ng maraming beses, ang tanging nagawa ni Tanya ay ang umiyak ng mag-isa. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ang sakit na iyon at iniwan siya ng takot. Ngunit nang marinig niyang darating si Allen, nakilala bilang utak ng Lady of Sword, ay natuwa siya. Kaya naman ayaw na ni Sheena na nakikitang nasasaktan si Tanya. Parehong sina Allen at Livia ay mga taong lubos na hinangaan ni Tanya, at umaasa siyang mailigtas ni Allen ang puso ni Tanya. Dahil sa pag-unawa sa sitwasyon, tiniyak siya ni Allen. Total, pumunta siya dito para tulungan si Tanya at may ilang request din siya kay Sheena. Kinabukasan, nagalit si Tanya at tinanong si Allen kung bakit umagang-umaga ay nanliligaw na niya kay Elisa. Sa totoo lang, may tinutulungan lang si Allen kay Elisa at hindi naman siya nanliligaw. Nagsimula ang kanilang lesson para sa araw na iyon sa pagtapik ni Allen sa ulo ni Elisa para mas maramdaman niya ang daloy ng mahiwagang enerhiya. Kinailangan din nilang matutunan kung paano ito maramdaman sa pamamagitan ng katawan ng maliit na pasang si Arco. Sa ganoong paraan matututo sila kung paano gumamit ng Dark Element Magic. Gaya ng dati, ilang segundo lang na-activate ni Tanya ang kanyang formula bago ito biglang nabasag. Para hikayatin ang dalawa niyang estudyante, gumamit si Allen ng Dark Magic para gumawa ng mas maliit na bersyon ng Arco. Dahil ang mga babae ay madalas na mahilig sa mga cute na bagay na tulad nito, naging masigasig silang dalawa. Ilang sandali pa, naghatid si Grando ng liham kay Allen. Sa pagbukas nito, nakita niyang nag-aalala si Livia sa kanya. Inamin niya na magiging mahirap itong misyon para sa kanya. Nakilala noon ni Livia ang pamilya Howard at alam niya ang ilan sa mga problemang kinakaharap nila. Gayunpaman, naniniwala siya na kung si Allen iyon, mababago niya ang kapalaran ni Tanya. Medyo pinagalitan din niya ito, sinabi na kung wala siyang pera, maaari na lamang itong pumunta sa kanya upang magturo sa halip na maglakbay hanggang sa malayong hilagang rehiyon. Sinabi niya sa kanya na makipagkita muli sa kanya sa Royal Academy entrance exam at binalaan siya na huwag tumakas dahil siya ang kanyang master. Bukod dito, kailangan niyang magpadala sa kanya ng kahit isang sulat kada linggo.
Kung hindi, susunugan niya ito ng buhay. Matapos marinig na malapit si Allen kay Livia, naging curious ang dalawa niyang estudyante, iniisip kung may something romantic sa pagitan nila. Pagbalik sa kanilang pagsasanay, si Elisa ay nagsimulang gumawa ng kapansin-pansing pag-unlad. Ang kanyang bagong magic circle ay nagpakita ng mga resulta, habang si Tanya ay nanatiling natigil. Ngunit may naramdaman si Allen na parang mga ice crystal pagkatapos ng spell ni Tanya. Nang sumunod na mga gabi, ibinaon ni Allen ang sarili sa mga libro ng walang tulog. Pakiramdam niya ay papalapit na si Tanya sa pag-activate ng magic. Makalipas ang halos isang linggo, walang nagbago. Isang gabi, nahihiyang dumating si Elisa para imbitahan si Allen sa kanyang pribadong silid para makipag-usap. Pinayuhan siya ni Allen na huwag mag-imbita ng mga lalaki sa kanyang silid sa hating gabi, na sinasabing ang mga bagay na iyon ay dapat lamang gawin sa isang taong balak niyang pakasalan. Nang marinig iyon, sinabi ni Elisa na walang problema. Nagustuhan niya pa rin ang kanyang guro. Ang dahilan kung bakit niya siya inimbitahan ay para magpasalamat sa ginawa niya noon. Tila, pagkatapos hilingin ni Allen kina Sheena at Brando na magpakita ng higit na pagmamahal sa kanilang apo, sumunod sila. Niyakap nila si Elisa at sinabihan siya ng mga mapagmahal na salita, na nagpasaya sa kanya. Nang tanungin niya ang kanyang mga lolo't lola kung bakit sila nagkakaganito, sinabi nila sa kanya na ito ang kahilingan ni Allen. Ipinaliwanag ni Allen na kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng pagmamahal, ang kanilang kakayahang gumamit ng mahika ay bumubuti. Naniniwala siyang si Elisa ay napakatalino ngunit hindi niya lubos na napagtanto ang kanyang potensyal. Kailangan niya ng emosyonal na suporta para magkaroon ng kumpiyansa. Dahil nawalan siya ng parehong mga magulang, ang kanyang lolo't lola ang tanging anchor niya. Ngayong naramdaman na niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya, tunay na masaya si Elisa. Naalala niya kung paano, noong siya ay unang dumating sa mansyon, agad niyang sinamba si Lady Tanya dahil parang nakakatuwa si Tanya. Bagamat kakasawi lang ng ina ni Tanya, nanatili siyang malakas. Pagkatapos ibahagi ito, ipinatong ni Elisa ang kanyang ulo sa balikat ni Allen. Salamat sa kanya, nagkaroon siya ng kumpiyansa na magpatuloy, at ngayon ay gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob na hilingin sa kanyang lolo na hayaan siyang pumasok sa Royal Academy kasama si Tanya. Pinuri ni Allen si Elisa, na hinimok siya na patuloy na gawin ang kanyang makakaya. Kinabukasan, napatunayan ng mga resulta na nagbunga ang mga pagsisikap ni Allen. Nakagawa si Elisa ng maliit na bulaklak sa kandila gamit ang magic. Nagsimula na rin siyang gumamit ng iba pang mga elemento, kahit na tinatakot pa rin siya ng kidlat at liwanag, kaya hindi pa siya naglakas loob na subukan ang mga ito. Si Tanya, na nasaksihan ang pag-unlad ng kanyang matalik na kaibigan habang siya ay nananatili, ay nagsimulang magalit sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Tiniyak sa kanya ni Allen na may oras pa siya at hinikayat siyang subukang gumawa ng bagong formula at marahil ay magtagumpay ang isa. Noong gabing iyon, iniulat ni Allen ang pag-unlad ni Tanya kay Duke Wally. Ipinaliwanag niya na si Tanya ay nagtataglay ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi siya sigurado kung magiging handa siya sa oras para sa pagsusulit ng Royal Academy. Tinanong ng Duke si Allen kung naisipan niyang payuhan si Tanya na sumuko. Sagot ni Allen na gusto pa niyang subukan. Kahit na hindi gumamit ng magic, ang mga talento ni Tanya ay makakatulong pa rin sa kanya na makapasa sa entrance exam. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Duke ang ideyang iyon. Ipinaliwanag niya na ang marangal na lipunan ay komplikado, at tiyak na alam iyon ni Allen. Ang isang anak na babae ng Duke na hindi maaaring gumamit ng mahika ay magiging katatawanan ng mataas na lipunan at ayaw niyang masaktan pa ang kanyang anak. Kaya naman, hiniling niya kay Allen na isaalang-alang ang paglipat sa isang plano kung saan mahihikayat si Tanya na sumuko. Napayuko pa ang Duke na ikinabalisa ni Allen. Wala nang masyadong oras bago ang pagsusulit at alam iyon ni Tanya at patuloy na sumusubok. Lumapit sa kanya si Allen at sinabing tutulungan niya itong magsanay pa. Kahit ilang beses niya itong obserbahan, hindi niya pa rin maipaliwanag kung bakit nawala ang formula niya bago pa man sila magkaroon ng hugis, na para bang tinatanggihan ng internal magic power niya ang proseso. Nang gabing iyon, muling nagpuyat si Allen, gumagawa ng bagong formula, at sa wakas ay nakatulog pagkatapos ng maraming gabing walang tulog. Sa pag-aalalang baka maapektuhan niya ang dalawang babae, nagmadali siyang pumunta sa silid-aralan upang ipagpatuloy ang pagtulong kay Tanya.
Mukhang hindi rin siya nakatulog kagabi, dahil tahimik pa rin siyang natutulog ngayon. Nang magising siya, nakita niya ang isang libro sa kamay ni Allen at napagtanto niyang napuyat siya sa pagbabasa para tulungan siya. Dahil hindi siya sumipot sa almusal, malamang na nagpuyat siya buong gabi. Nagpakita ang silid-aklatan ng mga palatandaan na daan-daang aklat ang nabasa sa loob lamang ng isang buwan. Araw-araw, gumuhit siya ng mga bagong formula para sa kanya, ngunit hindi pa rin siya umuunlad. Nalungkot siya dahil pinaghirapan siya ni Allen na tulungan at nagsimulang mamuo ang guilt sa loob niya. Sinabihan siya ni Allen na huwag mag-alala. Talagang nasiyahan siya sa pagbabasa at pagpapabuti ng mga magic formula. At saka, ang araw na iyon ay isang pambihirang okasyon kung saan talaga siya nakatulog. Nang marinig iyon, sumabog ang emosyon ni Tanya. Mas gusto niyang mapag-alitan dahil sa pagiging walang talento at nagsimula siyang umiyak. Pero higit sa lahat, may nangyaring hindi inaasahan. Ang nagyayelong kapangyarihan na nakabaon ng malalim sa kanyang dugo ay biglang nagsimulang gumising, dahilan para mawalan siya ng kontrol. Nalungkot si Tanya, iniisip na mas mahal ni Allen si Elisa kaysa sa kanya. Sa tuwing nakikita niyang pinupuri ni Allen si Elisa, lumalakas ang mas madidilim na emosyon sa loob niya. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking snowstorm ang nabuo sa silid. Pinigilan ni Allen si Elisa sa pagpasok at sumigaw na gisingin si Tanya bago pa masyadong lumala ang mga pangyayari. Hindi pa rin maintindihan ni Allen kung bakit biglang nagkaroon ng magic outburst si Tanya sa sandaling iyon. Natatakot siya na baka nasa panganib siya at sinubukan niyang maghanap ng solusyon. Sinabi niya kay Elisa na tawagan si Grando para sa suporta. Sinubukan niyang pigilan ang lakas ng snowstorm ngunit nabigo. Pakiramdam niya ay may sumasikal sa kanya ng mahigpit at iyon ay nagpapatunay na mayroong hindi kilalang bagay. Out of options, wala siyang choice kundi gamitin ito. Kahit na ayaw niyang ibunyag ang kanyang lihim na pamamaraan, ang mga salita ni Allen ay nakatulong sa pagpapatahimik ni Tanya. Dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, hindi alam ni Tanya kung ano ang nangyari. Maikling ipinaliwanag ni Allen ang sitwasyon at humingi ng tulong sa kanya. Ang ideya ay upang i-connecta ang kanilang mahika upang kontrolin ang kapangyarihang ito. Mahirap ang pamamaraan, ngunit sa kabutihang palad ay nagkaroon ng naunang karanasan si Allen. Nang marinig iyon, pumayag si Tanya na i-connecte ni Allen ang kanyang mahika sa kanya. Pagkakuha ng kanyang pahintulot, nagsimula si Allen. Ang pagtitiwala sa mahika ng isang tao sa iba ay parang ipinagkatiwala ang buhay ng isa. Pinili ni Tanya na magtiwala sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Matapos maramdaman ang lokasyon ng mahika ni Tanya, sinubukan ni Allen na ipasok ito, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Ang potensyal nito ay kapantay ni Livia or higit pa. Biglang may umalangaw na boses sa loob at sinisi ni Tanya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi dahil hindi siya marunong gumamit ng magic. Ito ang kanyang pinakaloob na mga iniisip at palagi niyang sinisisi ang sarili niya, na sana ay may magligtas sa kanya. Nang marinig iyon, tinawag ni Allen si Tanya at matagumpay na nakaugnay sa kanya. Natukoy din niya ang isang hindi kilalang nilalang na umaalis sa kanyang katawan, na naging sanhi ng paghina ng snowstorm. Sa pagsamantala ng pagkakataon, gumamit si Allen ng pamamaraan na natutunan niya habang tinuturuan si Livia. Bagamat hindi kasing lakas ng orihinal, ang kanyang Fire Phoenix ay sapat na malakas upang tumagos sa makapal na yelo. Natapos ang magic outburst ni Tanya at pareho silang ligtas. Nailigtas, umiyak si Tanya at niyakap si Allen. Naaliw, narinig ni Allen ang isang boses na nagsasabing, sa wakas, nahanap ko na ang susi. Tinanong niya si Tanya tungkol sa boses sa snowstorm, ngunit sinabi niyang wala siyang narinig. Bukod dito, kakaiba ang pakiramdam pagkatapos makipag-ugnay kay Tanya at nakalimutan niyang i-disconnecta ang magic link. Saktong sasabihin niya sa lahat ang magandang balita, pinigilan siya ni Tanya. Gusto niyang manatili sa mga bisig ni Allen ng mas matagal. Nang marinig ito, inaliw siya ni Allen. Maya-maya, dumating sina Elisa at Grando at masaya silang makitang ligtas si Tanya. Ang magic link na ginamit kanina ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na ipinagbawal ni Livia na gamitin ni Allen sa sinuman maliban sa kanya. Naisip ni Allen na kailangan niya ng dahilan para mapatawad siya ni Livia. Dahil sa mahika, nahimete siya. Nag-alala si Tanya dahil ito sa magic link, ngunit sinabi ni Allen na ayos lang siya. Marahil ay nagulat siya na pagkatapos mag-link,
Nararamdaman nila ang damdamin ng isa't isa. Naalala niya kung paano siya tinawag na kamahalan noong panahong iyon at pinagalitan siya na tawagin siyang Tanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagkaroon ng mas maraming karanasan si Allen sa pag-uugnay ng mahika. Kung may nangyaring muli kay Tanya, mas madaling makipag-ugnayan muli. Tinanong siya ni Tanya kung sino ang nakakonekta niya noon. Binanggit niya si Karen, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at si Livia. Ang magkabilang panig ay dapat tunay na magtiwala sa isa't isa upang ipagkatiwala ang kanilang buhay. Bagaman makapangyarihan, ang kakayahang ito ay lubhang mapanganib din. Hinding-hindi ito dapat gamitin ng walang ingat, kaya nais ni Allen na manatiling sikreto sa kanilang dalawa at ni hindi dapat malaman ni Elisa. Nang gabing iyon, sinubukan ni Allen na alamin kung ano ang nagkontrol kay Tanya sa panahon ng magic outburst at kailangan niyang mag-imbestiga ng maigi. Kinabukasan, dahil nakakagamit na si Tanya ng mahika, lumipat sila sa isang bagong silid para sa pagsasanay. Nauna si Tanya at nang iyangat ang kanyang mga pagpigil, pinakawalan niya ang isang higanteng haligi ng yelo na tumagos sa gusali, na ikinagulat ng lahat. Natuwa ang mayordomo, ngunit sinabi niyang kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Tila, hindi na siya pinigilan ng entidad sa loob ni Tanya na gumamit ng mahika. Bukod dito, dahil sa magic link, nanatili sa kanya ang bahagi ng control circuit ni Allen. Pinuri niya ito at nangakong tutulong sa pagpino ng kanyang magic control. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay nakagamit na si Tanya ng mahika. Naiiyak siya sa tuwa, hindi alam kung paano magpapasalamat sa kanyang guro. Dumating din si Elisa para magdiwang kasama niya. Sinabi ni Allen kung pareho silang nagsisikap, maaari silang pumasok sa Royal Academy ng magkasama. Gusto niyang sabihin sa ama ni Tanya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Grando na matagal nang umalis si Sir Wally. Noong gabing iyon, sumulat si Allen sa kanyang propesor na nagpapaalam sa kanya ng pag-unlad ni Tanya. Nang matanggap ang sulat, ibinahagi ng propesor ang balita sa junior ni Allen. Masaya ang blonde boy na maayos ang kalagayan ng kanyang senior. Sa liham, hiniling ni Allen sa propesor na agarang padalhan siya ng ice-resistant scroll para sa pagtuturo, kung hindi, baka ma-freeze siya ni Tanya. Noong gabing iyon, patuloy na nagbabasa si Allen ng iba't ibang mga libro upang makahanap ng mga pahiwatig, ngunit walang nakita, mga kakaibang simbolo lamang ang nagpapakita sa ilang mga libro. Pakiramdam niya ay gustong imbestigahan niya ang bagay na ito. Kinabukasan, ginabayan ni Allen si Elisa sa pagsasagawa ng dark magic. Nang makitang bumuti ang kanyang may bahay, ibinigay din niya ang kanyang makakaya. Sa imahinasyon, nagtagumpay siya. Natutunan ni Tanya na pigilan ang kanyang mahika, ngunit tinusok pa rin niya ang kisame. Hiniling sa kanya ni Allen na mas mag-focus sa pagpigil. Si Elisa ay napabuti ng husto at ngayon ay lilipat sa tunay na pagsasanay sa labanan. Hindi nasiyahan si Tanya, iniisip na si Allen ay masyadong banayad kay Elisa, ngunit mahigpit sa kanya. Sumagot si Allen na sa pagsasanay, walang puwang para sa pagungal. Galit na galit, tinawag siya ni Tina na masama at bias. Gusto rin niyang maging malumanay si Allen sa kanya. Naalala nito si Allen kay Livia. Sa oras na iyon, wala pa siyang natatanggap na liham mula kay Livia, kaya medyo nababalisa siya. Ang parehong mga babae ay nais ng pribadong pagsasanay kasama si Allen, na naglagay sa kanya sa isang dilema. Si Grando sa malapit ay tinawag si Allen na isang natural na mangangaso ng babae. Nang maglaon, pinag-spar ni Allen si Tanya kay Grando. Humanga siya sa mga galaw ni Grando. Sinabi ni Tanya kay Allen ang mayordomo ng pamilya na sinasanay araw-araw para pagsilbihan sila. Si Elisa, sa ilalim ng patnubay ni Grando, ay mabilis ding bumuti. Hindi gustong mahuli, nagtagumpay si Tanya sa pagpapanatili ng kaunting magic output. Noong gabing iyon, nakipag-usap si Allen kay Grando at pinuri siya. Hindi lamang si Elisa, ngunit si Lady Tanya ay umunlad din ng higit sa inaasahan. Nagtanong si Allen tungkol kay Sir Wally, dahil hindi niya ito nakikita kamakailan. Parang iniiwasan siya ni Wally at pinuputol ang kontak. Iniisip ni Allen kung ano ang magiging reaksyon ni Wally kapag nalaman niyang maaaring gumamit ng mahika ang kanyang anak. Tinanong din ni Allen si Grando tungkol sa mga simbolo sa dulo ng ilang mga dokumento. Sinabi ni Grando na hindi niya alam.
Bumalik sa kanyang silid, naalala ni Allen ang isang boses sa loob ni Tanya na nagbanggit ng paghahanap ng susi at nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae, na hindi makatulog, ay dumating sa silid ni Allen. Pinagalitan niya ang mga ito sa pagpupuyat at kung paano ito makakaapekto sa pagsasanay bukas. Nagpapi ay sila at sa huli ay pinayagan silang manatili. Ipinagpatuloy ni Allen ang kanyang pananaliksik at napansin niya na ang mga dokumentong may simbolong iyon ay may pagkakapareho. Sa pagkakaalam niya, tulog na sina Tanya at Elisa. Kinaumagahan, tinawag ni Wally si Allen. Sinabi ni Wally na pinag-isipan niyang mabuti at gusto niyang kanselahin ang pagpasok ni Tanya sa Royal Academy. Gustong malaman ni Allen kung bakit, dahil si Tanya ay malinaw na umuunlad at may sapat na talento upang may ranggo sa nangunguna sa academy. Iniwasan ni Wally ang tanong, nagpahayag ng pasasalamat sa tulong ni Allen at inamin niyang hindi niya inaasahan na makakagamit si Tanya ng mahika. Gayunpaman, hindi niya pinapayagan ang kanyang anak na babae na dumalo, sa takot na malagay sa panganib ang mga nasa paligid niya. Nakipagtalo si Allen na nakuha na ni Tanya ang kontrol. Iginiit ni Wally na hindi ito ang negosyo ni Allen at nag-alok na bayaran siya ng mapagbigay. Hindi sumang-ayon si Allen, at sinabing hindi lang ito ang kanyang inaalala, kundi pati na rin si Lady Rose, ang ina ni Tanya. Tiyak, gusto niyang lumakas ang kanyang anak. Hindi iyon pinaniwalaan ni Wally, sinabing hindi niya posibleng malaman ang iniisip ng kanyang asawa. Sinabi ni Allen na nabasa niya ang lahat ng mga dokumento dito. Ang lahat ng impormasyong nauugnay sa mahika ay may parehong selyo, na nagpapatunay na sinubukan ni Lady Rose na gisingin ang kapangyarihan ni Tanya, ngunit hindi niya magawa, ipinagkatiwala ang gawain sa ibang tao. Sinabi ni Allen na si Lady Tanya ay nagbuhos ng maraming dugo at luha para lamang gumamit ng mahika. Madudurog na kaya ni Wally ang pangarap niyang makapasok sa academy. Nakiusap si Allen kay Wally na muling pag-isipan ito at nagtagumpay. Gayunpaman, nagtakda si Wally ng isang kondisyon. Ang dalawang babae ay kailangang pumasa sa huling pagsusulit. Gusto ni Wally na personal silang tasahin, ngunit dahil abala siya, magpapadala siya ng isang bihasang salamangkero upang labanan sila. Nababalisa sina Tina at Elisa, alam nilang magiging totoong labanan ito, ngunit tiniyak ni Allen sa kanila na papasa sila dahil mahuhusay niyang estudyante sila. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang dalawang babae at bamulong na mahal nila ang kanilang guro. Pagkalipas ng ilang araw, pinalaban ni Allen ang dalawang babae sa kanya upang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at ito ay talagang kinakailangan. Si Elisa, na sinanay ng kanyang mga lolo't lola mula noong siya ay maliit, ay mahusay sa malapit na labanan. Si Tanya naman, nanatili siya sa likod para magbigay ng damage support dahil wala naman siyang alam na martial arts. Nag-coordinate ng maayos ang dalawa at matagumpay na napatigil si Allen, nagdeklara pa nga sila na mananalo sila ngayon. Pinaalalahanan sila ni Allen na masarap maging malapit, ngunit hindi nila dapat pabayaan ang kanilang pagbabantay. Pagkatapos ay sinimulan ni Allen ang kanyang counterattack gamit ang ice magic ni Tanya na lumilipad patungo sa kanya. Pinasingaw niya ito, na lumikha ng maulap na hamog na tumakip sa lugar. Habang ang mga babae ay hindi pa sigurado kung ano ang gagawin, bumagsak ang tubig sa kanilang mga ulo. Bagamat natalo sila sa laban, pinuri ni Allen ang bitag ni Tanya at kinilala na nagiging matalas ang kakayahan ni Elisa sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Para sa panghuling pagsusulit, kailangan nilang harapin ang isang makapangyarihang salamangkero na pinili ni Duke Wally, malamang na maaaring gumamit ng advanced magic, na nagpapahirap sa hamon. Kaya naman kailangang ibigay ng tatlo sa kanila ang lahat. Nang gabing iyon, naligo ang mga babae. Nag-aalala sila kung sila ay magiging malakas sa oras para sa pagsusulit, lalo na si Tanya, na kamakailan lamang ay nagising ang kanyang ice magic power. Si Elisa ay mas mahusay, na nakatanggap ng direktang pagsasanay sa martial arts mula sa kanyang mga lolo't lola. Ngunit walang alinlangan, ang pinakakahanga-hanga isa ay si Allen. Determinado na hindi siya bigin, pinasigla ng mga babae ang isa't isa at nangakong gagawin ang kanilang makakaya upang magkasamang makapasok sa Royal Academy. Pagkasabi noon, biglang nahimatay si Elisa, napagod sa katatapos na training. Lumapit si Allen para tumulong sa pagpapatuyo ng kanilang buhok, na ikinatuwa nila. Ganoon din ang ginagawa niya noon para sa kanyang nakababatang kapatid na babae.
Sinamantala niya ang pagkakataon para sabihin sa kanila na ang kanyang kapatid na napakabait din ay kasalukuyang nag-aaral sa Royal Academy. Kung makapasa sila sa entrance exam, magiging junior niya sila. Tila may gustong sabihin si Tanya, ngunit nagdadalawang isip. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpatuloy nila ang praktikal na pagsasanay. Ang mga patakaran ay simple, makuha ang isang solong hit upang manalo. Sa simula, ginamit ni Elisa ang kanyang mga kakayahan upang magdulot ng kalituhan. Habang nakasnok siya sa likod ni Allen, sinimulan ni Tanya ang pag-ice spell sa kanya. Inatake ng magkabilang panig, dahado si Allen. Ngunit napansin niyang masyadong malikot at hindi epektibo ang mga spell ni Tanya. Gayunpaman, ito ay naging plano nila sa lahat ng panahon. Sinadya ni Tanya na hindi tumama para gumawa ng alikabok at usok, na nililimitahan ang paningin ni Allen, tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Si Allen ay naakit sa isang madilim na bilog kung saan napunta si Tanya sa isang pangwakas na atake, na sinisiguro ang tagumpay at natuwa si Allen. Sa resultang ito, mas mataas ang tsansa nilang makapasa sa huling pagsusulit. Nang gusto nilang pumunta sa isa pang round, sinabihan sila ni Allen na ingatan ang kanilang lakas para sa mahalagang labanan bukas. Noong gabing iyon, habang naghahanap si Allen ng mga librong may kaugnayan sa iceberg na lumabas mula kay Tanya, pumasok si Tanya. Dahil hindi makatulog, binalak niyang pumunta sa hardin upang batiin ang swerte, ngunit masaya siyang nakasalubong sa kanyang guro. Ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkabalisa, natatakot na kung mabaygo siya bukas, hindi siya makakarating sa kabisera. Panatag ang loob ni Allen sa kanya. Bukod pa riyan, mas personal pa ang ibinahagi ni Tanya. Ang kanyang ina ay madalas na nagbabasa ng kanyang mga libro ng larawan, na pumukaw sa kanyang paghanga sa maalamat na engranding mahika na ginagamit ng mga bayani. Una ay ang Tempest Kingfisher, isang ibon na kayang magpagaling ng lahat ng sugat. Pagkatapos ay ang naglalagablab na Chilan, isang leon na napapalibutan ng walang hanggang apoy, at sa wakas ay ang napakalamig na Crane, isang ibon na makapagpapalamig ng lahat ng bagay. Medyo nagulat si Allen, sinabi sa kanya na wala na ang napakalamig na Crane. Naniniwala pa rin si Tina na totoo ang Grand Magic, at ang pagpasok sa akademya ang pinakamagandang paraan para patunayan ito sa kanyang yumaong ina. Si Allen ang kauna-unahang taong binahagi niya ito. Pagkatapos ay inilabas ni Allen ang isang librong may markang kakaibang simbolo, at lahat sila ay tungkol sa ice magic. Bagamat hindi niya personal na kilala ang kanyang ina, batay sa mga tala sa aklat, naniniwala siyang labis itong nag-alala tungkol sa kanyang anak bago pumanaw. Ang spell na itinuro ni Allen kay Tanya ay talagang batay sa aklat na ito. Nang marinig ito, napaiyak si Tanya, alam niyang inaalagaan pa rin siya ng kanyang ina. Upang matupad ang inaasahan ng kanyang ina at ni Allen, nagpasya siyang manalo kinabukasan. Kinaumagahan, ang dalawang babae ay halatang kinakabahan bago ang mapagpasyang sandali. Sa loob ng arena, naghihintay na ang lola ni Elisa. Pinaalalahanan niya si Allen na bilang isang manunood, hindi siya dapat makialam sa laban. May naiwan ding treasured item ang nanay ni Tanya. Noong nakaraan, ipinagkatiwala ni Lady Rosa ang staff sa kanya, ang lola, upang ibigay kay Tanya kapag siya ay gumamit ng mahika. Naluluha ang mata ng matandang ginang nang makitang ganito si Tanya at natupad na rin sa wakas ang kanyang misyon. Pinayuhan din si Elisa na magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang dalawang babae ay nanumpa na ibibigay dito ang lahat ng kanilang natutunan at manalo. Dahil ito ay isang espesyal na araw, ang lahat ng mga katulong sa bahay ay dumating upang i-cheer ang mga babae. Ang kalaban nila ay walang iba kundi si Duke Wally mismo. Nagsuot siya ng espesyal na maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at personal na suriin ang kanyang anak na babae. Simple lang ang kondisyon, kailangan nilang talunin siya para makapasok sa Royal Academy. Nagtayo si Butler Grando ng protective barrier sa paligid ng arena para protektahan ang mga manunood. Nang magsimula na ang laban, isinara na ng kalaban ang distansya, ngunit napaatras ito ni Elisa. Sa mga tuntunin ng malapit na labanan, si Elisa ay sapat na malakas upang pigilan ang kanyang master sa loob ng ilang segundo. Matapos maibalik, mahinahon siyang gumawa ng spell upang lumikha ng latian sa ilalim ng mga paa ni Wally, na sinundan ng ice magic ni Tanya upang hindi siya makakilos. Pagkatapos ay naglunsad si Tanya ng daan-daang shot, na lahat ay hinaranggan ni Wally.
Pagkatapos ay nagpalipat-lipat siya ng mga taktika, nagpakawala ng bagyo ng nyebe upang muling palamigan siya. Sa kasamaang palad, hindi rin iyon gumana. Sa kabutihang palad, itinulak ni Elisa si Tanya sa oras upang maiwasan ang pag-atake. Muling naghiwalay ang dalawa para lituhin ang kanilang kalaban. Gayunpaman, sa sandaling nakakita siya ng dark magic, umatras si Lord Wally. Si Tanya mula sa likuran ay nagpaputok ng higit pang mga ice spells upang sumuporta, matagumpay na pinahintulutan ang kadiliman na lumunin si Wally, na lumikha ng isang magulong harang na bumubulag sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, ang parehong mga babae ay gumawa ng mga spell upang subukan at tapusin ang labanan. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para talunin ang pinuno ng marangal na pamilya. Doon siya nagseryoso at nag-activate ng advanced magic. Ang buong bulwagan ay agad na naging yelo. Nang makita ang malupit na kapaligiran, nabahali si Allen. Si Elisa, na nawala ang kanyang pagpipigil, ay hindi na makapagbigay ng mga spell. Hinikayat ni Tanya si Elisa, sinabihan siyang alalahanin ang itinuro sa kanila ng kanilang guro. Shinir rin sila ni Allen mula sa mga nakatayo, na nagpalakas ng kanilang kumpiyansa. Dalawang malalaking bloke ng yelo ang inihagis pababa. Gumamit si Elisa ng mahika ng apoy upang pahinain ang kalaban habang si Tanya ay lumikha ng dalawang magkaparehong bloke ng yelo upang harangan ang pag-atake, at nagulat dito si Allen. Hindi niya itinuro kay Tanya ang spell na iyon. Sa kabutihang palad, si Tanya ay nagpractice nito sa kanyang sarili dahil sa pag-usisa. Ang katotohanan na namaster niya ito ay nagpagulat kay Wally. Gayunpaman, hindi pa siya tapos at nagpa siya na i-pressure ang mga babae ng buong lakas. Si Duke Wally ay nag-activate ng isang uri ng mahika na siya lamang ang maaaring gumamit. Si Allen, sa takot na hindi sapat ang lakas ng hadlang, ay inutusan ang lahat na lumikas sa lugar para sa kaligtasan. Sinabihan niya si Grando na umalis at siya na ang magiging referee mula ngayon. Hindi pa rin namalaya ni Tanya na ang kanyang kalaban ay ang kanyang ama. Bagaman sila ay nalulula, si Elisa ay nanatiling tiwala. Gumamit siya ng warm wind magic para itulak ang lamig. Proud na estudyante siya ni Allen, naniniwala siya na hindi sila matatalo ni Tanya. Pagkatapos ay tinawag ni Wally ang isang puting lobo, ang marangal na sagisag ng kanilang pamilya. Ang nilalang na ito ang nagtaas kay House Howard sa kadakilaan. Inabot ni Allen kay Grando ang isang anti-ice spell scroll, na lilikha ng military barrier na kadalasang ginagamit ng mga propesor. Para lang maging ligtas, gusto rin ni Allen na gumawa ng isa pang hadlang sa labas. Ang labanan ay umabot sa kasukdulan nito. Kinuha ni Elisa ang bigat ng unang pag-atake ng lobo, na itinapon pabalik na walang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Nang makita iyon, lumikha si Tanya ng napakalaking globo ng yelo at pinaputok ito. Akala niya ay napigilan niya ang lobo, ngunit namagitan si Wally upang ipagpatuloy ang labanan. Pinayuhan niya si Tanya na sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ultimate level magic ay magkakaroon siya ng pagkakataon na manalo. Ang alulong ng lobo ay agad na napilitang bumagsak ang dalawang babae. Mabilis na ipinaalala ni Allen kay Tanya na dati niyang nakita ang magic circle ng Blizzard Wolf. Sinamantala ang sandali, sinabi niya sa kanya na subukang gamitin ito. Kahit hindi sigurado kung magagawa niya ito, hinawakan ni Tanya ang staff ng kanyang ina at inihanda ang sarili. Kailangan niya si Elisa na magbuhos ng mana sa staff. Itinulak sila sa isang sulok, ngunit sa huling segundo, na-awaken sila at matagumpay na napatawag ang sarili nilang Ice Wolf, na humarang sa pag-atake ni Wally. Namangha si Wally, ngunit gusto pa rin niya ng higit pa. Dahil ito ang unang beses nilang mag-spell, hindi makontrol ng mga babae ang lobo ng maayos. Nagsimulang isipin ni Allen na baka matalo si Tanya. Gayunpaman, naalala ni Tanya ang kwento ng kanyang ina minsan. Sa pamamagitan ng pagbalot sa staff ng isang gintong birda na laso, nagpa siya siyang ibuhos ang lahat ng mayroon siya sa isang huling atake kasama si Elisa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang frigid na crane, na nagsasabi kay Tanya na gamitin ang kapangyarihan nito. Ang frigid na crane ay tumagos sa advanced magic ni Wally. Ang pinagsamang lakas ng dalawang dalaga ay lumikha ng makapigil hiningang tanawin sa kalangitan. Nang makita ang simbolo ng frigid na crane, namangha ang lahat. Hindi inaasahan ni Wally na magkakaroon si Tanya ng ganoong kalaking potensyal. Salamat sa tagumpay na ito, nakuha ng dalawang babae ang kanilang mga pwesto sa kabisera.
Pinaalalahanan siya ng lolo't lola ni Elisa na laging makinig sa kanyang guro. Sa kabila ng pinsala, ang duke ay dumating upang makita ang kanyang anak na babae. Pinuri si Tanya sa kanyang pambihirang pagganap sa huling pagsusulit. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay muli niyang nakikita ang kanyang yumaong asawa. Humingi rin siya ng paumanhin dahil pinagbawalan niya si Tanya sa napakaraming bagay, dahil lang sa takot niyang mawala ang kanyang pinakamamahal na anak. Nagpaalam na sila at hindi nakalimutan ni Wally na balaan si Allen na huwag lumampas sa hangganan ng isang guro, at ganoon din ang sinabi ng mayordomo na si Grando. Dinala ni Allen sina Tanya at Elisa sa Royal Academy para sa entrance exam nila, at dumaan din siya para bisitahin si Livia. Inatake siya ng isang ibong apoy at ito ay kay Livia. Nagtatampo siya dahil pinaghintay siya ni Allen, pero hindi late si Allen at dumating siya sa tamang oras. Ngunit maagang dumating si Livia dahil sabik siyang makita siya. Humingi siya ng paumanhin kay Livia sa pagkuha ng trabaho sa pagtuturo ng hindi kumukonsulta sa kanya at para sa hindi pagpunta sa kanya sa pagitan ng kanyang pagbabalik sa Royal Capital at ngayon, at para sa hindi pagsasabi sa kanya kung bakit siya bumagsak sa kanyang pagsusulit sa court sorcerer. Sinabi ni Livia na napakalungkot niya nitong mga nakaraang araw at gustong mabayaran siya ng yakap. Hiniling niya sa kanya na huwag nang umalis nang hindi sinasabing muli sa kanya, kung kailangan mong pumunta, isama mo ako. Nagdala ng tsaang katulong na si Annie. Bamulong siya kay Allen, pinilit ng young lady ang kanyang utak upang piliin ang damit na iyon para sa araw na ito. May souvenir gift si Allen para kay Livia. Pinapurihan din siya nito, sinasabi, ang ganda ng damit na iyon sa kanya. Ang ganda mo at alam kong isinulat ko ito sa isa sa aking mga liham, ngunit binabati kita muli sa pagpasa sa pagsusulit ng sorcerer exam. At nabalitaan ko na magtatapos ka sa unibersidad sa tuktok ng iyong klase. Tinanong niya siya, plano mo bang ipagpatuloy ang pagtuturo? Sumagot si Allen, hindi ko iyon pinangarap at hindi ako sanay sa gawain. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kung ano ang iniisip nito tungkol kay Tanya. Paano niya biglaang nagagamit ang kanyang mahika? Iniwasan ni Allen ang tanong dahil siguradong magagalit si Livia kung malaman niyang ginamit nito ang monolink nila ni Tanya. Hula niya, siguro nagsimula na sila sa written exam ngayon. Mauuna si Tanya ngayong taon at tiyak na mataas ang pwesto ni Elisa, ngunit tiwala si Livia na ang kanyang kapatid na babae, na personal niyang sinanay, ang mauuna. Inamin ni Allen na si Lina ay isang mahusay na mag-aaral, ngunit sinabi niya, nakatagpo niya ang kanyang kapareha. Nag-activate si Tanya ng isang advanced na spell halos sa sandaling natuto siyang gumawa ng magic. Isa pa lang ang alam kong henyo sa kanyang kalibre at malalaman natin ang mga resulta sa loob ng isang linggo. Makalipas ang isang linggo, dumating din si Wally sa Royal Academy at nagulat nang malaman na nauna si Tanya sa pagsusulit at naabot niya ang mataas na marka sa lahat ng oras. Pumasa rin si Elisa ng may karangalan at pareho silang mahuhusay na estudyante. Sinabi ni Wally na pinagmamalaki niya si Tanya at sinabihan si Allen na nasa kanya ang taos-pusong pasasalamat. Sa paksang iyon, papayag ka bang manatili bilang isang pribadong tutor? Talagang pinahahalagahan ni Allen ang alok, ngunit kailangan niyang tanggihan. Sinabi ni Wally kay Allen na huwag mag-alala tungkol sa maharlikang pamilya. Hindi niya siya sinisisi sa pangyayari sa kanyang pagsusulit sa Sorcerer Court. Nang marinig iyon, nagulat si Tanya na kumuha si Allen ng pagsusulit sa Sorcerer. Sinabi ni Wally na narinig niyang nauna si Allen sa nakasulat at sa panayam, ngunit huli sa praktikal. Ipinaliwanag nito kung bakit siya nabigo. Hindi makapaniwala sina Tina at Elisa. Kung siya ay napunta sa huling lugar, walang sino mang buhay ang makakapasa. Ang mga nagsusuri ba ay isang uri ng mga walang muwang na hindi nila nakikita iyon. Paliwanag ni Wally, ang tagasuri na humarap kay Allen sa praktikal ay si Second Prince Gerald. Tinuya niya si Allen bago ang pagsusulit, kasama ang mga insulto na nakatutok sa kanyang pamilya at kay Livia. Sa panahon ng pagsusulit, binuwag ni Allen ang lahat ng mga spell ng prinsipe, pagkatapos ay tinalo din siya sa isang sword fight. Nagprotesta ang prinsipe na nagpakita ng kawalang galang si Allen. Dahil hindi niya mabaliwala ang prinsipe, sa huli ay pinili ng mga tagasuri na huwag bigyan ng grado ang pagganap ni Allen. Gayunpaman, sinabi ni Allen na wala siyang pinagsisisihan. Ulila ako, hindi ko alam kung sino ang mga kapanganakan kong magulang.
Ang mga magulang at kapatid na babae na mayroon ako ngayon ay sa Wolf Clan, hindi sa mga kadugo ko. Kahit na ganoon, pinalaki nila ako ng may pag-iingat at ibinigay ang kanilang pagmamahal sa akin at si Livia ay nag-iisip din para sa akin. Hindi ako masyadong mature para marinig ko silang insultuhan at ipasa ito ng nakangiti. Pero hindi ko gustong problemayan ang mga taong napakalaki ng utang na loob ko sa bagay na ito. Nang marinig iyon, hindi pinilit ni Wally si Allen na ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanyang anak. Ipinangako niya na palaging magiging kaibigan niya ang mga Howard at handang tumulong kung kailangan niya ng anuman. Hindi ito nagustuhan ni Tanya at hindi siya magpapaalam kay Allen. Tumanggi siya at tumakbo siya palabas. Nang makita ang kanyang kalooban, naunawaan ng propesor kung ano ang nangyayari. Hinabol siya ni Allen para aliwin, magiging maayos kayong dalawa na wala ako ngayon. Pero sabi ni Tina, hindi mangyayari yan. Hindi lang dahil ngayon alam ko na. Hinayla ni Tanya si Allen at Kinas. Lumabas ang propesor at sinabing, nakita ko ang buong bagay. Kung narito si Livia, mananagot ka na. Hindi rin ito titigilan ni Wally sa pagkakahiga. Allen, may trabaho ka na para sa iyo. Tanong ni Allen, bakit parang natutuwa ka rito? Sagot ng propesor, dahil maliligtas nito ang isa sa aking mga mahal na estudyante sa pag-uwi. Sinasabi ko ito para sa iyong ikabubuti. Gawin mo ang sinasabi ni Tanya at manatili bilang kanyang tutor. Sumang-ayon at mananatiling selyado ang aking mga labi. Bilang iyong tagapayo sa akademya, hindi ko talaga kayang makitang nasasayang ang iyong talento. Narito ang kontrata para sa iyong muling pagkuha at ang iyong lagda kung gusto mo. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Allen na pahabain ang kanyang kontrata at ipagpatuloy ang pagtuturo kay Tanya. Nang gabing iyon, masaya si Elisa sa kanyang cute na bagong uniforme habang iniisip ni Tanya ang pag-kiss kay Allen. Dumating ang nakatatandang kapatid ni Tanya at napansin niyang lumaki na silang dalawa. Noong nakaraang taglamig, hindi siya umuwi dahil sa pagiging abala sa mga tungkulin ng student council. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Tanya ang kanyang kapatid. Binati niya ang dalawa sa kanilang pagpasa sa pagsusulit at humanga siya na si Tanya ang nauna noong bago pa lang siya natutong mag-magic. Sinabi ni Tanya na lahat ito ay salamat sa kanyang tagapagturo at palagi niyang binabanggit siya sa kanyang mga liham. Gusto siyang makilala ni Sheila at magpasalamat. Sinabi ni Tanya na pupunta siya sa seremonya ng pasukan at maaari mo na siyang makilala. Maaaring manatili ngayon si Sheila at pansamantala, marami silang magkwentuhan ngayon. Noong araw na iyon, formal na nagbihis si Allen para sa seremonya ng pasukan. Nagbanta si Livia na susunugan siya kung hindi niya gagawin. Nakatira siya sa working quarter, kaya kailangan ng lakas ng loob na lumabas sa damit na iyon. Sinabi ni Elisa na siya ay mukhang hindi kapani-paniwala dito. Naguguluhan pa rin si Tanya tungkol sa kiss at hindi siya makausap ng normal kay Allen. Binati sila ni Allen sa pagsisimula ng taon ng pag-aaral at sinabing, ang mga uniforme na iyon ay naging kahanga-hanga silang dalawa. Natuwa si Elisa nang marinig na magpapatuloy si Allen bilang kanilang tutor, ngunit nagtaka siya kung bakit siya muling nag-isip. Nang marinig iyon, namula si Tanya. Ngayon ay malapit na ang oras at sinabihan ni Allen si Tanya na huwag mag-alala. Siya ay nanunood mula sa madla at binati ang kanyang magandang kapalaran sa kanyang talumpati. Pagkapasok ni Tanya at Elisa ay dumating na ang pamilya ni Livia. Ngayon, dito rin nagsimula ang nakababatang kapatid na babae ni Livia na si Lina, at dumating ang ina ni Lina na si Liza upang batiin siya. Palagi niyang iniisip si Allen bilang sarili niyang anak at sinabi sa kanya na umalis si Livia para mahirang na sorceress sa korte kaninang umaga. Pagkatapos ay bumulong-bulong na siya ay nagtatampo kung paano niya gustong dumalo sa seremonya ng pasukan. Naisip ni Allen na talagang gusto niyang makita ang malaking araw ni Lina, ngunit hindi inakala ni Anna na iyon lang ang dahilan. Nagdala siya ng camera para i-commit ang mga kaganapan ngayon sa isang video orb para mapanood ni Lady Livia sa kanyang kasiyahan. Labis ang kaba ni Tanya dahil magtatanghal na siya bilang nangungunang estudyante. Nagsimula itong umulan at hindi kinaya ni Lina ang lamig habang si Tanya naman ay hindi nakayanan ang init. Parang hindi masyadong gusto ng dalawa ang isa't isa. Nagulat si Allen nang makitang ang kanyang nakababatang kapatid na si Karen ang host ng seremonya ngayon. Magsisimula na ang seremonya ng matrikula ng Royal Academy. Medyo nagpakilala si Karen at siya ang Vice President ng Student Council.
Tulad ng nakikita niya, siya ay kabilang sa Wolf Clan at pinahahalagahan niya ang kanilang pag-unawa. Mukhang hindi natuwa ang mga magulang sa audience sa presensya ng Beast Folk sa Royal Academy. Hiniling ni Karen na tumangala ang lahat at may nakalutang sa ere. Ang Ginoo na nagtaas lang ng harang laban sa ulan ay ang kanilang punong guro, si Lord Rudy. Siya ay makikipag-usap sa kanila sa lalong madaling panahon at nagpasalamat sa punong guro, at makikinig na sila ngayon sa isang kinatawan ng papasok na klase. Humakbang si Tanya, mukhang tensyon aduna. Sinubukan ni Tanya na manatiling kalmado at nagsimulang magsalita. Ako si Tanya Howard at may karangalan akong makipag-usap sa iyo sa buong taon. Upang sabihin ang totoo, noong nalaman kong magsasalita ako, nakaramdam ako ng kaguluhan. Nag-aalala ako kung may karapatan ba akong makipag-usap sa inyo dahil, tulad ng marami sa inyo, walang pag-aalinlangan na alam na, kahit na ako ay ipinanganak sa Ducal House ng Howard, hindi ako maaaring gumawa ng kahit isang spell hanggang sa aking ika-13 taon. Sa totoo lang, akala ko ay hindi ko maisip na mabuhay ng araw-araw na walang labis na pag-asa. Gayunpaman, nandito ako ngayon. Ako na hindi maaaring gumawa ng magic hanggang 3 maikling buwan na ang nakakaraan. Iniisip ko kung nananaginip ako, at kung marahil ay magic gising ako sa silid kung saan ako umiiyak ng palihim. Natuto ako ng magic salamat sa isang taong nakilala ko. Nagpapasalamat si Tanya sa kanya, labis na nagpapasalamat na hindi siya makapagpasalamat sa kanya ng sapat. Noon pa man ay pinangarap niyang makapag-magic at higit pa, anumang bagay na maabot ang taong iyon, anuman upang bayaran siya sa anumang paraan, upang balang araw ay maipasa ko ang himalang natanggap ko sa iba. Hinihabol ko ngayon ang bagong pangarap na iyon. Hindi ko siguro maisip kung gaano kahirap at katarik ang daan, pero hindi ako pwedeng sumuko dahil ngayon alam ko na ang mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Mga bago kong kaklase, sama-sama tayong magsikap. Sa wakas, maabyutin ko rin kayo balang araw. Sana'y maging handa kayo at salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sigurado si Liza na magseselos si Livia. Susunod, ilang salita mula sa Student Council President na si Sheila Howard. Ako si Sheila Howard, President ng Student Council. Hayaan niyo akong batiin ang lahat ng ating mga bagong mag-aaral at ang kanilang mga tagapag-alaga sa pagpunta dito. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na tayo ang may pinakamataas na pamantayan ng alinmang paaralan sa kaharian. Bilang mga papasok na mag-aaral, dapat mong ipagmalaki na ikaw ay naging kwalipikadong matuto dito. Ngunit ito ay simula lamang, ang iyong tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa sandaling ito. Hindi ko intensyon na takutin kayo, ngunit ang ating paaralan ay isang pinaka-demanding na lugar. Kalahati lang sa inyo ang makakapagtapos sa inirekomendang 3 taon. Ito ay isang katotohanan na ang mga mapaghamong pag-aaral at matinding pagsasanay ay sumisira sa mga pag-asa at pangarap ng marami. Ngunit ito rin ay isang lugar na tutulong sa inyo na umunlad ng mabilis. Pagdating ko rito, mas malapit ako sa aking klase. Pero ako ay mas malapit sa aking klase, kahit na sa Howard, kahit na ang pinakamataas na babae. Ngayon, nakatayo ako sa harapan niyo bilang presidente ng ating Student Council, ginagarantiyahan ko na kung patuloy kang sumusulong, isang paraan ang magbubukas sa inyo kailanman at patuloy akong umaasa na makilala kayo sa paaralan ng buong puso. Pagkatapos, hiniling niya sa punong guro na magsalita ng ilang salita. Ang punong guro ay kasumpa-sumpa sa kanyang mahahabang talumpati at mag-ingat na baka mahulog kayo sa kanyang sleeping spell. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Anna ng mensahe mula sa palasyo. Nagdulot ng kaguluhan si Livia sa arena ng kabalyero, na humihingi ng hustisya para kay Allen. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na si Ricardo na huminto, ngunit nanatili niyang nakatutok ang kanyang espada kay Prinsipe Gerald, na gustong pagbayaran niya ang pang-iinsulto kay Allen. Dumating si Allen at sinabihan si Livia na huminto. Ayaw niyang masira niya ang isang espesyal na araw. Ang hari ay nagpakita, humiling sa kanila na ipaliwanag ang kaguluhan, na nagpapaalala sa kanila, ngayon ay humihirang tayo ng mga bagong sorcerer sa hukuman at ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang. Livia Elster, sabihin ang iyong mga dahilan para sa salungatan na ito. Sumagot si Livia, with all due respect, hindi ito ang lugar, naniniwala akong alam ng iyong kamahalan. Sinabi ni Prinsipe Gerald sa hari, nagsimula ang lahat ng ang aking mabait na mga kaibigan ay nag-alok sa kanya ng isang salita ng payo.
Hindi ka maaaring magpakawalang muwang magpakailanman at piliin ang iyong mga kasama ng may pag-iingat. Ngunit sa halip na pasasalamat, siya ay lumipad sa isang marahas na galit, lubos na nakakainis na pag-uugali. Tinanong ni Ricardo si Gerald, naisip mo na ba kung paano nasira ang reputasyon ng Royal Guard ng iyong mga aksyon? Nanunuya si Gerald, sinabing dapat iligtas ni Ricardo ang payo na iyon para sa kanyang kapatid dahil paulit-ulit na tinatanggihan ng babae ang kanyang kamay sa kasal. Hinimok niya ang kanyang ama na parusahan si Livia. Hiniling ni Allen na kausapin ang hari at pinahintulutan. Nagwagi si Lady Livia ng kilala bilang ginang ng Taybak at hindi niya kailanman bubunutin ang espadang iyon nang walang makatarungang dahilan. Matapos ang mahigit 4 na taon sa kanyang tabi, alam ko na mas mahusay kaysa sa sinuman. Sinabi niya na hindi niya masasabi ang kanyang mga dahilan dito at nakikiusap siya na isaalang-alang niya ang kanyang intensyon. Nagalit si Ricardo kay Allen, tinawag itong walang galang at hindi karapat-dapat na bisitahin ang Leinster Estate. Sinabihan siyang siya ay isang pagkabigo, hindi karapat-dapat na sumali sa mga mangkukulam sa korte. Ang pamilya niya ay kabilang sa Wolf Clan, di ba? Marahil ang kanilang baho ng hayop ay nahawa na kay Livia. Sino maliban sa isang babae ang gagawa ng karahasan ng napakabilis? Matigas na sagot ni Allen kay Gerald. Masaya kung tatanggapin ang anumang pang-iinsulto sa akin. Gayunpaman, hindi ako makakatagal habang sinisiraan mo ang kanyang kamahalan at ang aking pamilya. Gumamit ka lang ng espada ng mga salita, isang matalas na talim na kayang makasugat ng kasawian ng puso. Marahil, at ito ay haka-haka lamang, si Lady Livia ay naglabas ng sariling talim bilang sagot sa iyong espada ng mga salita. Ipinahayag ng hari, tama na. Hinatulan niya sina Gerald at Livia ng isang buwang pag-aresto sa bahay at ipinagbawal si Gerald na makipag-ugnayan sa kanilang dalawa mula ngayon. Si Gerald ay hindi nasisiyahan, ngunit walang kapangyarihang tumutol. Pinasalamatan ni Allen si Livia sa pagkawala ng kanyang galit sa ngalan nito, ngunit humingi din ng paumanhin, sinabing hindi ito magiging maganda sa kanyang record. Ang propesor at Hill ay nagpakita, na ipinahayag na sila ay nanunood at na ang hari ay dumating lamang dahil ang propesor ay humila ng ilang mga string. Pagkatapos ng opening ceremony, hindi mahanap ni Tanya at Elisa si Allen. Sinabi sa kanila ni Sheena na pumunta siya sa tirahan ni Livia. Nagpasya silang pumunta doon, at nagkataon, nakita nila ang nakababatang kapatid na babae ni Livia na naghahanda sa pagsakay sa isang karwahe pauwi. Mabilis silang sumakay, na sinasabing gusto nilang samahan siya. Samantala, nagpaalam si Allen kay Livia, ngunit gusto nitong magpalipis ng gabi. May mga lessons daw siyang ihahanda, pero nangako siyang tatawag ulit. Niyakap siya ni Livia mula sa likuran, sinabi sa kanya, huwag siyang lumingon, manahimik at makinig. Tandaan mo, hindi mo ako maiiwan. Ano ang mahalaga na anak ako ng isang duke at ikaw ay isang ordinaryong tao. Kung sino man ang magtangkang maghiwalay sa atin, tatalikuran ko ang aking bahay at pumunta sa ibang bansa bilang parusa. Pumunta ka dito at makita mo ako araw-araw. Nangako si Allen na pupunta siya ng madalas hanggat maaari. Dumating sina Tanya at Elisa, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Allen doon. Sagot niya, nag-uusap kami, yun lang. Naalala ni Livia ang pagkikita nila ni Tanya sa isang ball ng palasyo noon pa man, at binati siya sa unang rangkang. Pinasalamatan siya ni Tanya, sinabing salamat sa pagtuturo ni Allen. Pagkatapos ay ipinahayag ni Lina, matatalo kita sa susunod na pagsusulit. Nagtalo ang dalawa, bawat isa ay kumpiyansa na mananalo sa susunod. Tinanong ni Livia si Lina, paano mo gustong turuan ka rin ni Allen? Natuwa si Lina, pagkatapos ay hiniling ni Livia kay Allen na turuan ang lahat ng 3 babae sa kanyang bahay at sinabing ipapaalam niya sa kanyang ina. Kinabukasan, nagpunta si Allen sa akademya upang makita ang punong guro, ngunit sa halip ay nakatagpo kay Karen. Alam na niya ang tungkol sa patuloy na pagtuturo ni Allen sa bahay ng duke at tungkol sa insidente ni Livia. Nag-aalala, hinimok niya itong mag-ingat. Pinuri ni Allen ang mahusay na pag-host ni Karen kahapon, na nagpasaya sa kanya. Pumasok si Sheila doon at palagi niyang hinahangaan sina Allen at Livia, at tila nahulog siya kay Allen sa unang tingin. Bumalik sa negosyo, ipinaliwanag ni Karen na pinadalhan siya ng punong guro ng isang sulat. Pinaalis siya dahil sa apurahang negosyo at nagsisisi na hindi niya nakatagpo si Allen ng personal. Ang sulat ay naglalaman ng,
Allen, gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Pinalakas ko ang campus security, pero busy akong tao. Pag-aalala nito kay Prinsipe Gerald. Naisip ni Allen, sumuko na lang si Prince Gerald kay Livia, at ngayon ay nakatutok na siya kay Lina. Nakakulong daw siya sa quarters niya. Ano ang pinaplano niya ngayon? Nais din ng punong guro na kunin si Allen bilang pansamantalang guro. Nang walang pagpipilian, pumayag si Allen, humihingi kay Sheila ng listahan ng klase at paglilibot sa akademya. Napansin niyang iba ang kulay ng hair ribbon nito kaysa kay Tanya. Parehong regalo ng kanilang yumaong ina at parehong determinado ang magkapatid na magbigay ng karangalan sa kanilang pamilya. Marami nang alam si Sheila tungkol kay Allen sa mga sulat ni Tanya. Maya-maya ay pumasok na si Allen sa classroom na ikinagulat ng lahat. Nagpakilala siya bilang kanilang guro mula ngayon. May mga estudyanteng nag-aalinlangan dahil bata pa siya, lalo na sa isang klase ng mga nangungunang mag-aaral, iniisip kong siya ay kwalipikado. Kinabahan si Tanya dito, ngunit sinabihan siya ni Allen na manatiling kalmado. Inuna niya ang praktikal na trabaho kaysa sa teorya, dahil ito ang pinakamadaling paraan upang patunayan ang kasanayan. Una, suriin natin ang mga grado ng mga spells. Elementary, intermediate, at advanced base sa kanilang kapangyarihan at epekto. Ang pinakamataas na spell ng 4 na dakilang bahay ng Ducal, kasama ang sarili kong bahay na Lister, ay exception, ngunit kakaunti ang nakakabise sa kanila. Tanging sina Tanya at Lina sa klase ang maaaring gumamit ng advanced spells. Hiniling ni Allen kay Lina na magpakita at nag-aalala siya na baka maapektuhan nito ang kanyang mga kaklase, ngunit nangako si Allen na paprotektahan sila. Ipinakita ni Lina ang kakayahan ng kanyang pamilya na pagsamahin ang mga sandata sa mahika, na nakakuha ng papuri ni Allen at ngumingiti kay Tanya, na ikinairita niya. Nang dumating ang turn ni Tanya, ang mga panunuya ni Lina ay nag-udyok sa kanya na i-cast ang Blizzard Wolf. Kahit na may harang si Allen, nanginginig ang klase sa lamig. Mabilis siyang pinigilan ni Allen at nagtatalo ang mga babae hanggang sa pumagitna si Allen. Sumunod na dumating ang pagsasama-sama ng mga spells. Unang pinaghalo ni Allen ang apoy at tubig, pinahanga ang ilan ngunit nag-udyok sa mga mayabang na humanin siya sa pagsasama ng liwanag at dilim. Akala nila hindi niya kaya, ngunit madaling lumikha si Allen ng mabituing kalangitan sa gabi sa silid-aralan, isang spell na madalas niyang ginagamit upang aliwin si Livia. Sinabi niya sa kanila, kung mag-aaral kayong mabuti, magagawa ninyo ito. Hinamon siya ng isa pang estudyante na lumikha ng mga mahiwagang nilalang. Ginamit ni Allen ang lahat ng elemento upang makabuo ng mga parang buhay na ibon at mga cute na hayop. Gustong subukan ni Elisa, kaya tinulungan siya ni Allen na makita ang kanyang pusa, si Arco, na matagumpay na nagpapatawag ng isang itim na pusa. Ang ilang mga mag-aaral ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kahirapan. Hinikayat sila ni Allen, na nagsabing minsan ay may kilala siyang hindi marunong gumawa ng elementarya na mahika, ngunit nagsanay ng mas mabuti kaysa sino mang may espada at naging isang dalubhasa na marunong humiwa ng spells, ang ginang ng Taybak, na pagtanto ng mga estudyante na si Allen ang utak ng Lady of the Sword. Pagkatapos ay tinanong ni Sheila kung maaari siyang gumawa ng isang supreme spell. Sagot niya, hindi, malamang na ako ang may pinakamababang mana capacity ng sino man dito. Ang mga intermediate spells ang aking limitasyon, maaari akong bumuo ng mga advanced na formula, ngunit hindi ko ma-activate ang mga ito. Gayunpaman, nagtapos pa rin ako sa Royal Academy at University. Naghahanap sila ng higit pa sa kapasidad ng mana. Ano ang hinahanap nila pagkatapos? Tanong ni Sheila. Sa palagay ko, tiyaga, ang pagpapatuloy ng walang katamaran, pagmamataas, or pagmamalasakit sa opinyon ng iba. Itigil ang pagsasabi sa iyong sarili na hindi mo kaya at patuloy na hamanin ang iyong sarili at iyon ang nagtatapos sa ating aralin. Ang mga estudyante ay nagsimulang humanga kay Allen at gustong makarinig ng mga kwento tungkol kay Livia. Pagkatapos ng aralin sa akademya, pumunta si Allen para mag-tutor sa 3 babae sa ilalim ng pangangasiwa ni Livia. Tensyonado ang kapaligiran at agad siyang binyantaan ni Livia kung hindi niya sinasadyang mahawakan ang mga ito. Pagkatapos ng klase, magkasamang nagmeryenda si Tanya at Elisa. Dumating sina Allen at Lina at tinanong ni Tanya kung bakit kasama niya si Lina. Sinadya ni Lina na i-provoke si Tanya sa pagsasabing, nagde-date kami ano pa bang dahilan.
Paliwanag ni Allen, pumunta lang sila dito para sa tanghalian. Natutuwa akong makita kayong mabubuting kaibigan, ngunit subukang panatilihing mahina ang iyong boses sa kafe. Parehong malakas na tumutol ang dalawang babae, hindi sila magkaibigan. Iminungkahi ni Allen na pumunta sa isang hot spring para mas makilala ang isa't isa. Ang Ducal House of Algren ay nagpapatakbo ng isa sa labas ng lungsod. Nabalitaan niyang lihim itong sikat sa mga mag-aaral at ang mga babae ay nagsimulang isipin ang paggugol ng oras kasama si Allen at naging nasa sabik. Gayunpaman, sa pagdating, tila hindi nasisiyahan si Tanya dahil mas maraming tao ang sumama sa kanila. Hindi inaasahan ng mga babae ang ganoong pulutong. Ipinakilala ni Allen ang mga bagong dating. Ito si Gilbert at mas mababa siya sa akin ng 1 taon sa unibersidad. Humingi ako ng advice kay Gilbert tungkol sa hot spring trip, at humantong iyon sa pagsama ni Livia. Paliwanag ni Gilbert, hindi ko pwedeng hindi sabihin sa kanya dahil tatapusin niya ako kapag nalaman niya mamaya. Natawa si Livia at sinabing, kasama pala natin ang mga bata. Lahat ng 3 babae ay nagulat, nagtataka, ano ang ibig mong sabihin, mga bata? Sumama rin si Arco para sa hot spring, pero pagpasok pa lang nila ay humingi na ng tawad ang manager. Ang mga pasilidad ay nasira noong isang araw lamang at hindi sila maaaring magpaligo sa oras na ito. Taos-puso siyang humihingi ng paumanhin sa hindi pagpapalam sa kanila ng maaga. Napalunok si Tanya, bumili siya ng swimsuit para lang sa okasyong ito, paano maisasara ang mainit na bukal. Suhestyon ni Livia, baka magpahinga muna tayo sa mga kwarto natin. Pina-reserve ni Gilbert ang mga best at sila ni Allen at siya ay magbabahagi ng isa. Ngunit pagkatapos ay binyantaan niya si Gilbert, iginiit na magkasama sila ni Allen, maraming beses na tayong natulog na magkasama. Wish ni Allen na hindi niya sasabihin ang mga ganoong bagay sa harap ng kanyang mga estudyante. Tutol naman si Tanya, indecent yan at hindi ko paninindigan. Sinabi ni Gilbert, si Allen ay talagang patok sa mga kababaihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din sina Karen at Sheila. Paliwanag ni Karen, walang ginagawa si Sheila kundi ang mag-aral sa mga dorm at kailangan niya siyang makalanghap ng sariwang hangin paminsan-minsan. Isa pang babae, si Felicia, ang sumama sa kanila. Siya ay nasa pahinga mula sa mga klase dahil sa mahinang kalusugan. Nakakahiya talaga na hindi siya makababad sa hot spring. Nagkaroon tuloy ng ideya si Tanya. Gumamit ng mahika para ayusin ang nasira. Sumagot ang manager, bagamat taos-puso kong pinahahalagahan ang alok, ang problema ay hindi mekanikal. Ang spellstone na ginagamit namin upang i-regulate ang temperatura ay nawala. Si Duke Aldrin mismo ang nagregalo nito sa amin at kayamanan ito ng Hindi kami naglalakas loob na ipaalam sa Duke hanggat hindi namin nalalaman ang dahilan. Kaya, sinisi namin ito sa isang malfunction at patawarin mo ako. Nagulat ang mga babae at ito ay mas komplikado kaysa sa naisip nila. Mukhang kailangan na nating sumuko sa paliligo, pero tumanggi si Tina. Masyado nang malayo ang ating narating para sumuko ngayon, magsama-sama tayong lahat at saan kaya napunta ang spellstone. Sinabi ni Gilbert, mabigat ang spellstone, kaya kailangan kong ipagpalagay na kusa itong kinuha. Konklusyon ni Tanya, karibal sa negosyo dapat ang salarin. Gusto nilang malugi ang sa pamamagitan ng pagsasara ng paliguan. Napabuntong hininga si Lina, walang pag-iisip gaya ng dati, Miss First Place. Hindi sumang-ayon si Felicia, pinapatakbo ng mga Algrens ang na ito upang muling buhayin ang lokal na ekonomiya. Duda ako na mayroon itong mga karibal sa negosyo or mga kaaway. Sa palagay ko ay walang gumawa nito para saktan ang Bigla, napahiya sa sarili niyang katapangan, nawalan siya ng malay. Paliwanag ni Caron, si Felicia ay galing sa isang merchant family at puno siya ng mga katotohanang ganyan. Kung ganoon, sino ang nagnakaw ng spellstone at para sa anong layunin? Sabi ni Allen, maaaring hindi tao ang magnanakaw. Naalala ni Gilbert ang tungkol sa isang kamakailang pagkatakot sa halimaw. Sinabi ng isang panauhin na narinig niya ang isang kakilakilabot na sigaw at ang paghampas ng malalaking pakpak. Naghanap sila ng panganib, ngunit wala silang nakita. Gayunpaman, ang mga balahibo ay lumulutang sa tagsibol, at sinabihan silang mag-ingat. Haka-haka ni Livia, ang isang may pakpak na halimaw ay maaaring magdala ng isang spellstone, ngunit bakit? Hindi sigurado,
Nagpasya si Allen, tingnan natin muli ang paligid. Ang spellstone ay dapat mag-radiate ng mana, para matrack natin ito. Si Allen at Livia ay mag-iimbestiga habang ang mga babae ay nanatili. Nang makita ang pag-aalala ni Tanya, pinatatag siya ni Karen. Walang halimaw ang makakapantay kina Allen at Livia at makikipag-ugnayan sila sa atin ng wind magic kung may mangyari. Naunawaan ni Tanya kung bakit kailangan nilang maghintay, ngunit nakaramdam ng pagkadismaya sa walang ginagawa. Tinanong ni Elisa si Karen, si Allen at Lady Livia ba ay palaging nasa ganoong kabaitan? Sumagot si Karen, balita ko magkasama na sila mula noong entrance exams nila sa Royal Academy. Tinanggal ni Livia ang mga advanced spells ng headmaster sa pagsusulit. Hinangaan ni Elisa, si Lady Livia ay kahanga-hanga gaya ng narinig ko. Pero dagdag pa ni Lina, hindi siya palaging isang prodigy. Ang aking kapatid na babae ay nagtrabaho ng 100 or kahit 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa iba, sa isang pagkakataon, elementary magic lang ang kaya niyang gawin. Ang pagkikita ni Allen ay nagbago ng lahat. Sa kanya, siya ay pag-asa. Siya ang lahat at sila ay hindi mapaghihiwalay. Samantala, naramdaman ni Allen ang mga bakas ng mana. Nang makita ang ekspresyon ni Livia, nagtanong siya, ano ang ikinagagalit mo? Inipit siya ni Livia sa isang puno at hiniling, sagutin mo ito, naugnay mo na ba ang mana sa kahit sino pa? Paniniguro ni Allen sa kanya, wala namang ganyanan. Tinanong tuloy ni Livia kung bakit hindi pa nakakagamit ng magic si Tanya noon. Ipinaliwanag ni Allen ang isang bagay sa loob niya na pumihil sa kanyang mga spells mula sa pag-activate. Hindi ko mahanap ang sagot, kaya humingi ako ng tulong sa propesor at punong guro. Hindi nagtagal ay nilapitan nila ang pugad ng halimaw. Nagpadala si Allen ng wind signal kay Karen, na nagtuturo sa kanya na dalhin ang mga babae. Hinala niya nasa loob ang spellstone. Pagpasok, nakita nila ito kasama ang 3 sisiw. Mga sisiw ng Griffin at kinuha siguro ng mga magulang nila ang bato para main item sila. Ang mga ligaw na Griffin ay maaaring maging malaki at sapat na malakas upang lipulin ang isang bayan, paghihimok ni Sheila. Mas mabuting kunin natin ang bato bago bumalik ang mga magulang. Nag-alinlangan si Elisa at sila ay mukhang mainit at masaya. Nakakahiya na kunin ito, ngunit hindi natin magagamit ang mga paliguan kung wala ito. Nakita ito ni Allen bilang isang perpektong extracurricular na aralin. Paano natin makukuha ang bato nang hindi tinatakot ang mga sisiw? Iminungkahi ni Tanya na palamigan ang lugar para makakilos sila. Pinuna ni Lina, walang isip. Habang lumalamig, mas makakapit sila sa init. Iminungkahi ni Elisa, paano kung magdilim tayo at kunin ito ng palihim? Inamin ni Lina na ito ay mas mahusay kaysa sa plano ni Tanya, ngunit mapanganib. Baka tawagan ng mga sisiw ang mga magulang nila. Sumagot si Tanya, huwag mong balewalain ang mga ideya namin at magmungkahi ka ng sarili mo. Sabi ni Lina, simple. Painitan ang lugar gamit ang mahika ng apoy at akitin sila. Hindi sila lalamigan at maaari nating kunin ang bato. Inamin ni Karen na ito ay mabuti, ngunit itinuro, ito ay nangangahulugan pa rin ng pagkuha ng bato. Ito ay lalamag dito, at hindi namin mapanatili ang mga spell ng apoy magpakailanman. Nagtaka ang mga babae, may spell ba na nagbibigay sa lahat ng happy ending? Paggunita ni Karen, noong bata pa kami, laging sinasabi ni Allen, huwag umasa sa magic para sa lahat. Gamitin mo ang iyong talino at puso. Minsan mas malakas sila kaysa sa mga spells. Dahil sa inspirasyon, iminungkahi ni Tanya na gumawa ng bagong spellstone para sa mga sisiw. Pumayag naman si Allen, kung kailangan lang nitong magbigay ng init pansamantala, magagawa mo. Inabot niya sa kanila ang isang bato, at sama-sama nila itong nilagyan ng mana, na lumikha ng mainit na kapalit. Masaya itong tinanggap ng mga sisiw. Pagkatapos, bumalik ang kanilang ina at sumalakay. Pinawi ni Livia ang wind attack nito habang sina Allen at Arco ay gumamit ng light magic para pakalmayan ito. Paninigurado ni Allen, okay lang walang kaming balak na masama. Nag-aalala si Lina, maaaring mawala ang init ng ating spellstone. Ngunit sinabi ni Allen na huwag mag-alala. Magdadala si Gilbert ng bago mula sa stock ng propesor. Naghinala ako sa Griffins, kaya nagayos ako ng maaga. Ngayon ay masisiyahan na sila sa paliligo ng walang pag-aalala. Ngunit nang maligo, nabigla sina Lina at Tanya sa mahusay na paglaki ng mga figure ng iba. Deklara ni Livia,
Ang trabaho ni Allen ay ang paghuhugas ng likod ko at maglaro kayo sa ibang lugar mga bata. Galit na sigaw ni Tanya. Maaring hindi kita mapapantayan ngayon, ngunit balang araw lalabanan kita. Si Gilbert pagkatapos ay nag-alok, Allen, hayaan mo akong hugasan ang iyong likod. Agad siyang tinakot ni Livia at Tanya. Ang mga babae ay nagpapahinga sa mainit na bukal, kahit na si Felicia ay nakaramdam ng pagkahilo sa init. Napakapit si Livia kay Allen, nag-iingat kay Gilbert. Napangiti si Sheila at natuwa ang lahat. Salamat sa mga babae, maaari tayong maligo, sabi ni Lina kay Tanya. Kung hindi dahil sa'yo, sumuko na ako at umuwi. Ginagawa mo ang iyong sarili na kapaki-pakinabang kung minsan. By the way, nasaan si Karen? Kinaumagahan, nagpasalamat ang manager sa kanilang lahat. Nagpasalamat ang mga babae kay Allen para sa isang magandang panahon. Napakapit si Livia sa kanyang braso ng parang may pagkatuko, hila-hila siya.